Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:48. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peñafrancia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peñafrancia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mga tugang maray na aga po sa aldaw po tabi kita ngunyan kanda aldaw kita mga tugang ngunyan kanda Biyernes asin pizza 26 na kanda bulan kanda Disyembre 2025. Kaibanan niya to dyan sa Engineering Department. Iyaon dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kanda regular host kanda programa si Tito Kabinji Banat Rivera. Mga tugang kita po ang mag-iiribanan temporaryamente digdi po sa laog ka na programa nga Radyo Banat. Ako po si Junel Cuba. Good morning mga tugang, maray na aga and Christmas pa. Ano, taan na Christmas, abot pang pizza 31. Ano, mga tugang, kaya Merry Christmas pa sa tuyang mga parantabay and siyempre advance Happy New Year sa tuyang mga kababayan. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta, ano, naging matrangkilo si selebrasyon kanda Pasko sa pagsabat asin sagkod ng pagselebrar ka na sudma digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur asin Bicol Region kabali na ni Bapang Party ka na Pilipinas. Trangkilo po, ano, si pagsabat ka na Pasko. Kaya lang may mga insidente na dai po talaga maninigara na dai po mga tugang may ibitaran. Ano, lalong-lalo na ito pong mga tugang yato na naggamit kadtong mga sinasabing mga paputok. Ano po? Itong ipinagbabawal na mga paputok, maski itong da ipinagbabawal na mga paputok. Igwaman giraray na i-record na disgrasya sa pagsabat
kan Pasko mga tugang. Pero digdi po sa laog kan na probinsya kaning Camarines del Sur, mayo ni na i-record na idara sa parte mismo kan Bicol Medical Center sa pagsabat kan Pasko. Kaniyo pong paggamit ni mga firecrackers. And maging liderato kan Philippine National Police, mayo man po ni na i-record. Digdi lang po yan sa probinsya kan Camarines del Sur, maging sa siyudad kan Naga and Iriga, so tranquilo. Mayo maning napabareta na nagpaputok kan sa indang mga firearms sa mga tugang, kan sa indang mga badil. Mayo ni na i-record na sinasabing tinamaan kadtong straw bullet. Itong aksidenteng tinamaan kan bala gikan sa pagpapaputokan na badil. So tranquilo, kung an babasiyan mo, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines del Sur. Alagad sa nagkapira nga mga probinsya kan Bicol mga tugang, may mga na-i-record ni naputukan kan mga firecrackers. May mga na-i-record. Sa Bicol region, kung ilingon mo, apat ang sinasabi na digdi po mga tugang naputukan kan sa indang paggamit kaniyo po nga mga firecrackers. So igwa pagiraray. Sa ibang lugar, igwa man mga tugang, sa luwas kan Bicol region, igwa man mga naputukan. So indikasyon ka iniyo na talagang igwa pa kita ng mga kababayan na dai pa po nararaya sa paggamit kaniyo po nga mga pinag-aapod niyato na mga makukusog na paputok mga tugang. And importante lang digdi, nagdadangog kuta na kita duman sa mga pangapudan kan mga nanunungdan. Pwede man bagang pwede man bagang magsabat kan kaurugmahan na mayo po nagamit kaniyo pong mga firecrackers, pwede man mga tugang. Kaya lang ani ba niyato na mga kababayan dai po naiibitaran. Mas gusto ninda ito man giraray na nakaugalian na nagagamit po kan mga firecrackers. An makanus padigdita sa ibang lugar, igwa po nin mga binawian nin buhay, pagkatapos igwa mga tugang nin an makanus padigdita, igwang nagkasurulo nin mga harong. Si iba kaya nagbarakal na nin paputok mga tugang, tinambak sinaray sa indang mga harong na iyan na bawal po iyan. Higot po iyan na babawal kaanda mga autoridad ta asin dyan po din nagkukulang ang mga autoridad. And BBS-FM mga tugang dai man nagkukulang sa pagpaabot po kana mga impormasyon na dai kita bakal nin mga paputok natatambakunta sa satuyang mga harong. Ining mga paputok mga tugang sa tambakan dai man nangangahulugan na daiyan maputok maski iyan dai mo po iyan pig maski iyan na mga tugang dai mo po iyan pig suluan. Ang tendency kayan maputok man giraray an iba kayan. Naputok man giraray. Lalong-lalo na kung digdi po mga tugang naturuan kan mga tubig. Ang paguna mo tanabasa, okay lang yan. Nag-iirinit yan. Kung naturuan ta nagtuturo duman sa indo mismong tinambakan, naturuan niya, nag-iirinit po yan. Yan mga paputok na yan. Pag nag-init yan, masilyab yan.
masilyab yan, na magresulta yan, kan pag putok asin na pwedeng masulo, an harong nindo. O iyon yan nangyari, duman po sa party mismo kan na syudad ka na pagadya na mga tugang. Nagbakal sindanin na paputok, pagkatapos tinambak ta gagamito ninda sa panahon na kana pagsabat kana New Year. Dahil ninda ginamit sa panahon po mga tugang kana pagsabat kana Pasko. So ito itinagama ninda para po sa pagsabat kana New Year. Kaya nagbabakal sinda tabakang nga maubusan, mas maray na nga pasiguro. So itinarago itong pinagbakal na mga paputok mga tugang duman sa indang harong. So nagresulta naturuan, nagbasa and nag-irinit and nag-sirilya ba mga tugang. Nagresulta tangani po na digdi magbuag magbuag pagkatapos masulo itong harong nasulo mga tugang. So iyon ni anda perming patani day dyan nagkukulang ang BBSFM, day nagkukulang mga tugang mga autoridad ta. Kaya sinasabihan ta itong mga kababayan ta na kung mabakal ka mo nina paputok mo niyan tataguon nindo ay day na po kamo kayan day na po kamo kayan maggibo pwedeng mabugtak sa peligro ang buhay nindo o kung man magbuag yan mga tugang madanyaran ana sa indong mga pagsasadiri ang sa indong harong na pwede pang makadanyar nin buhay nin tao. Kung na bigla yan magbuag tururog ka mo nagkaralayo yan tururog ka mo o pwedeng ego dyan nin madisgrasya. Iyon na ang kinakamundo niya to duman sa mga kababayan ta na igwa pagiraray mga tugang na disgrasya sa paggamit po kaning paputok. So dahil nangyari digdi itong zero casualties na iyo kutanan pinakamayor na target kada sa tuya po gobyerno na mayo po mga tugang madidisgrasya sa panahon po kana pagsabat ka na Pasko asin na bagong taon. Yan kuta na si target kan gobyerno kundi di man naibitaran na mga tugang ay guaman giraray nin mga tugang kita nga mas gusto ninda na maggamit po ka na mga paputok maski gurano ang pangapudan kan gobyerno na iwasan po yan lalong-lalo na kan Department of Health kan Bureau of Fire Protection dahil po nangyayari dahil nangyayari mga tugang ta iyo man giraray sa tuyang mga kababayan pinagpapatronage and iyo po nasambit ng paggamit kana mga paputok. Kaya baga kita nangangapuda na mas maurag pa kuta na sa Kongreso iba niya tong legislador maggibo na nina paagi na iban na sa Pilipinas ana paggibo nina mga paputok huli po kan mga insidente na dai naiibitaran sa paggamit kani. Kadakol po na aksidente digdi po sa paggamit kan na paputok. Sa fire pag-abot po duman sa indiscrimination firing, paggamit po kan sa indang mga badil, mayo po kitang nanutaran digdi po sa parte mismo kan sa tuyang lugar. Pero igwanin sarong lugar duman sa NCRPO, duman sa Metro Manila na sarong empleyado kan gobyerno and uniform personnel mga tugang ang nagpaputok raot manan payo kaniyo nagpaputok po kan ipinaga sa iyang badil magabat talaga si kamot niya na dai niya gamiton sa iyang mga muro sa pagpaputok paggamit porbara nitong gatilyo kan badil igwa pagiraray nagpaputok itong nagpaputok na ito may nagsumbong tulos nagresponde si mga autoridad nakumpiskar si badil asin digdi po nadakop maray man yan nadakop tapasawayan na sampa na yan na kaso pasaway pero ang kagayunan man duman tamas kinagpaputok siya ni badil
mayo man ni na i-record man sa lugar na ito na tinamaan ka na lagalag da bala mga tugang sa pagsabat ka na Pasko. Mayo man ni na i-record na tinamaan sa pagpaputok niya kan badil. So inaaram pa kan mga autoridad kung sa into minama itong bala. Ali duman sa iyang badil na pinagapaputok. Itong suspect na ununiform personnel ay yao na mga tugang sa kamot ka na mga miyembros ka na pulisya. Yao na sa mga miyembros ka na pulis. Iniyo po pinagtutukarta takadakol nin dapat na ingatan. Urog na ngunya na papaabuton sa pagsabat ka na bagong taon na mga tugang. Talagang kung ngunyan nga ni na Pasko, ang Pasko kaya talagang maski sa inkang lugar daing gayo mga tugang gagamit ni na mga firecrackers sa tuyang mga kababayan. Bira baga si purutukan, maluya si purutukan kanda pagsabat ka na Pasko, bakong araw ka na pagsabat ka na New Year na talagang dyan mo madangog ang purutukan gikan mismo sa manlain-lain ng mga firecrackers. Ang pagsuwayan ka na taon kana 2025-2026, dyan mo po yan na mauobserbaran. Iyan taon-taon niya na uobserbaran niya to na sa kada pagsuwayan na kana taon asin paglaog ka na bagong taon na mga tugang, dakol ang nagagamit po ka na mga firecrackers. So, ibitaran po yan, lalong-lalo na duman po sa mga duman na mga tugang sa parte mismo kanda mga arani sa residensya. Tabaka gikanan po yan na kasulo. Kadakol na po ni na insidente na nangyari ninhuli po ka na paggamit kan mga firecrackers, pagpalayog kaniyo pong mga crackers sa mga tugang, kadakol po ang nagkadiresgrasya na nasulo si sa indang mga harong. May mga record na po kayan. Yaon po iyada sa parte mismo ka na Philippine National Police. O kadto nga ni digdi sa laog kan siyudad Canaga, firecrackers, mga tugang haloy na, nagkapirang taon na nakakaagi. Nasulo ba kasi nagkapirang harong dyan po sa barangay kan na Piña Francia mga tugang, ninhuli po kada paggamit kaniyo pong mga firecrackers. So ibitaran ta na po yan duman sa mga iri-iskinita. Tadi pisilon po makalaog ang mga fire truck kana Bureau of Fire Protection. Pag-araw po kaya na insidente, takon minsan ang mga iskinita sara dito hindi nakakapenetrate ang mga fire truck niya to. So nagre-resulta digdi po mga tugang na ninuli po kan dahil makapenetrate, nasusulo, natutupok ang residensya kanda sarong tinamaan po kan firecrackers. So aliun ta na po yan. Kay po nga ni maglinig kita. Maglinig kita si mga basura, aliun po yan bago mag New Year. Araliun yan, arakuton yan kan mga basurero, yan mga basura, ta pwede po yan gikanan ni kalayo. So dapat sa paagi kani, pag may nahiling nang nagpapapurutok na, makukusog na ang mga paputok, may igwa baga kitang katong mga barangay official dyan, sa kada suna. O dapat ining mga barangay official, bako lang mag-tiner, duman lang po sa harong ninda, taga luwas man, kung may time, pag nadadangog mo na pong kadakol na, ni nagpapaputok, sawayon na, sawayon na kaning mga barangay official, iniyo pong nagagamit, papaputok ni na mga makukusog, para maibitaran na po mga tugang, maibitaran na ano man na klase ni na aksidente. Iyan pwede po yan na mangyari. Pwede yan nagibuhon kana mga barangay official ta. Anaro po kayo na insidente. Apuera kayan, apuera sa mga firecrackers sa mga tugang, igwa po ninda mga aksidente na nangyayari digdi po sa satuyang lugar.
may mga aksidente, inan mga makakamundong mga pangyayari. Isipon mo, dyan po sa may partikan na Del Gallego, sarong DLTV bus, nahulog sa bangin, na may raron po ni 10 metros. Apat po ang kumpirmadong binawian ni na buhay. Yan, basado sa initial na report. Dyan po sa Del Gallego. Nangyari ini mga tugang sa may partikan na Rolando Andaya Senior Highway, sa barangay kan na Magais, Del Gallego, Camarines del Sur. Alas 3 po, ni na amay ngunyan, partner. Alas 3 nin amay ngunyan, na mga tugang. Tinataya po, kinakarkulo mga tugang, na 20 mga pasayro, irido, natulos pinagdara po duman sa Maria Eliasara General Hospital. Yaon po naman. Sinasabing digdi po, nakaturog ang tsuper, kaniyo pong bus. Kaya nangyari po na insidente, nahulog mga tugang sa bangin na may rarom na 10 metros. Alangkaw yan, mga tulong palapag yan, tulong iskalon yan, 10 metros sa mga tugang. Mga tulong iskalon rarom kaya. So sinasabing nakaturog po ang super canvas, kaya nangyari po na insidente. So ang mga autoridad padagos ang ginigibong rescue and retrieval operation, kan mga miyembros ka na PNP, duman po sa nasambit na lugar mga tugang. Partikular na sa barangay Kana Magais sa Del Gallego, Camarines del Sur. So dakulang bagay niyo. Isipon mo kaya nakaturog si driver, apat po ang binawian na buhay, 20 pasayro po mga tugang na irido, yaon po sa partikan na Maria Eliasara General Hospital. Isipon mo, dapat kaya digdi po sa mga tsuper, pero may baga nagpapagirumduman sa tuyong mga kababayan, dahil man po an sa tuyong mga autoridad, dahil man po baga nagpapabaya, dahil taman mabasol ka niyan mga autoridad, tabako man ang autoridad partner ang nagdadara, nagmamaniho kan manibila, kan auto, bakong iyo busayi. So dahil taman mababasol ka niyan mga autoridad. Sinda po, yaon na sana, dahil po nagpupunduan mga autoridad, digdi nga ni sa tuya sa BBS, perming nagpapagirumdum ang autoridad, na kung mapipwede nga, mag-ingat, dahil magmaniho nin burat, dahil magmaniho po ngayon nin, dahil po ngayon magmaniho nin puyat, asin, dahil po ngayon magmaniho nin marikas. Ingat lang nga, dapat nga kung mabiyahi, i-check go na sa inyong bihikulo, gabos, preno, gulong, gasolina, cambio, tanganing nga dahil mga aksidente. Dahil po baga dahil po baga mga tugang nagpupundo sa pagpapagirumdum ana mga autoridad ta. Dahil tapwiding basulon digdi anda sa tuyang mga autoridad. Ang pag-iingat, tanganing malikayan ang aksidente, yaon po yan sa nagmamaniho asin na nagkakapot ka na manibila. Yaon yan dyan. Kung puyat, magpaingalo. Magpaingalo, turog-turog ni nagkapira minuto. Saka dyan, iniyo po baga nga mga bus company, igwa baga ninda, pira-pira baga ang driver ninda dyan. May co-driver baga sinda. Itong sa inda talagang driver na iyon na talagang nagmamaniho ka na bihikulo. Pagkatapos may co-driver sinda. Pwede man baga nga sabihan itong karilyibo dinda. Tayaon man lang yan dyan. Nagtuturog-turog man lang yan. Ngaya, panyero, tungka na ako, ika naman ngantig. Paingalo man ako. Ika man. O kuday, igilid. Ada bihikulo. Day pagpiriton. Day po pagpiriton na pagmamaniho ka na bihikulo. Sa imo mismong kaput-kaput, manibila. May mga nakalunad dyan. May mga pasayro ka. Permi mong iisipon,
ang seguridad kaligtasan dapat sa imong mga pasahero. Ano, dai mo pagpirito na dai mo kaya kung tungka ka magpaingalo ka muna. Sabihan na kung mayo kaning karilyibo, ano, kundi dai man kutubod na mayong karilyibo po mga tugang, and driver ni na bus dai man magugustuhan na bus company kaya na mayo sindang suro salida sa kada pagbiyahe kayan, permiyan duwa ang driver kayan ta ribay-ribay yan, ano, o maski nga ni private bagang bihikulo, pag nagbabiyaya di ka digdi sa parte ka na Manila, pasiring ka po duman sa lugar kan, o ali ka digdi sa Naga, pasiring ka po duman sa lugar ka na Manila, o private vehicle yan, duwa baga ang nagmamaniyo po dyan, ribay-ribay, ano, ta gusto ninda, sigurado mayo maaksidente, iyo man yan mga kumpanya kan na basa mga tugang. Nagngangalas ako, kung no taarog po kayan, iniyo pong nangyayari ang mga aksidente, pagkatapos sasabihin, natungka ngaya, nakaturog ngayon si driver, kalukuhan niya, kapatalan niya kan na driver, tungka ka na, ka magpasalida, duman sa imo mismong kaibanan na tsuper. Ano po, maiintindihan man yan katong karilyibo mo, tungka na, o sige na partner ako na may mga pasero kita. Araw kani may nagadan apat subuot mga tugang. Data pa mang kumpirmado kung apat talagaan na, pero ang sabi sa initial na report may gadan po dani na apat, ano, and digdi po 20 ana erido na yaon sa Maria Eliasar Hospital, ano, duman po sa parte mismo di ko aram kung sa inyong Maria Eliasar General Hospital, baka duman pa niyo sa may lugar kan na Dilgaligo o duman sa parte kan Quezon, o yaon na digdi sa lugar ta, ano, so gadan po si apat, pagkatapos 20 po dan irido. Pwede ko tutong nalikayan kung nagpasalida ka, ano, o saruman, itong saruman na bus, pasiring dumana mga tugang sa Leyte, no, hali manin na Manila, ibinangga man na mga tugang itong bus sa puon na kaniyo po mga tugang na pinag-aapod niya to na mangga sa gilid ka na tinampo. O ano ang sabi kadtong driver? Ang sabi kadtong driver mga tugang, ano, natungka kaya da siya, napaidlip, kaya naibangga, dahil niya aram, pagilid na pala nitong sa iyang auto, ibinangga po sa puon ina mangga. Diyan yan sa Baaw. No? Oh. Iyan sa pagsabat kan Pasko, asin selebrasyon ka na Pasko. Isipon mo yan, ano po, ang mga rason perming tinutungka, iniyo po, bako niyong talagang rason na tinungka ka. Ano po, iara mo na nagmamaniw kanina bihikulo, aram mo, ang namamati mo. Ano po, aram mo na. So, titikwilon mo lang, an kataid mong tsuper, iyaon lang sa kataid mo, papaingalo, tuturog-turog, titikwilon mo lang. Anting partner, ikanago na tamalain ang pagmati ko. Maray na lang ani tayo itong dyan po sa may parte kan Baaw, mayo po ni na, mayo mga tugang ni na irido, mayo nin binawian ni na buhay. Ano po, nagkaburugbog lang si mga hawak ninda, ano, taan po baga kan na mangga, bako manggayong makuyin iyan, bako manggayong matagas iyan na mga tugang, ano, maray na lang ani tamayo ni na binawian nin buhay, mayo po ni na irido, mga tugang. Saro pa, an sabi, mga tugang nakainom, an ibang mga tsuper. Ito po mga tugang, dyan po ilinga, dyan po sa may parte mismo, kana lugar mga tugang kan San Jose.
igwaman dyan na sa lugar ka na San Jose mga tugang and na disgrasya. Ano? O iyon ni si mga maayo ko ta kitang binawian in buhay sa pagsabat ka na Pasko digdi maayo ko ta nang nairido sa fire trucks pero kadaklan na mga aksidente man na sa behikulo mga tugang ang nangyari. O ining dyan man sa may lugar kanda San Jose sa Banwaan po mga tugang kanda sa Banwaan mismo kanda San Jose saro po na e-trike ang binungguan sarong e-trike ang pinagabungguan na mga tugang nagresulta kana kagadanan kaniyo pong nasambit ng luna duwa ang binawian in buhay duwa man sina irido dyan po ang makateritoristi ta dinulagan pa kaniyo pong nasambit ng driver iniyo pong sa iyang na-aksidente dahil man lamang tinabangan kaniyo pong naka-aksidente ito pong sa iya mismong na bungguan na nayaon po sa e-trike. Ang masakit kanita may sarong taon pa lang ang edad katong saro na nakalunad man nagadan si saro pa minor de edad 15 anyos gadan man igwaman nin duwa pang lunad irido man na mga tugang duminulag iniyo pong driver maray nga nita nakaisip-isip garo nagsurrender kay Director Ulalya ang PNP Provincial Director kana probinsya kana Camarines Sur. So dakol po mga tugang ang nangyaring aksidente sa behikulo naraskal ana sa tuyang mga tsuper. Ang sabi kan iba mga tugang iniyo po kadang nasambit ng persona iniyo pong driver duminulag na tabong kuyog abong ang takot na nabaka kuyugon ka na mga tao na nakahiling duman sa lugar. Siguro bako man arog kaya kadilingkwente sa tuyang mga kababayan. Kung nabudalan mo duman sa may parte kan San Jose, pwede ka mambagang surrender sa pinakaraning hipatura ka na San Jose. Bakong dudulagan mo. Maray nga nita, inisip-isip garo ka ni mga tugang kaipuan ko nang mag-surrender sa mga autoridad. Tanganing day mangyari, anasambit ng bagay. Day mo ni pwedeng ining mga araw po kaning mga insidente, day mo pwede ining basulon sa parte po ka na LTO, sa parte ka na PNP, tabako man sinda mga tugang, nagdadara ka na behikulo asin bako man sinda nagmamaniho. Taday man po nagkukulang ang LTO, day man nagkukulang sa pagpaabot ng mga impormasyon, nangurog na po ang Philippine National Police. Maayo yanin na pagkukulang iniyo po nasambit na bagay. Pero sa parte ka na sa parte mismo ka na LGU, pwedeng may pagkukulang mga tugang. Ang sabi ka na sa tuyang mga kababayan dyan sa partido area, iniyo po dang pinangyarihan ka na nasambit na insidente dyan kung saan duwa po na binawian in buhay dyan sa partido area. Ano ang sabi ninda? Iniyo po kedang lugar na ini madiklom mga tugang. Kulang ni naka-install na street light partner. Highway iyan. Ang highway dapat mga tugang dapat maliwanag. Dapat bastante sinasabi niya to na mga iniyo pong pinagasasabi niya to mga street light mga tugang. Kung pwede nga ni mga kada 10 meters igwa po ni na street light tanganing mas maliwanag, mas maray. Dahil ka naman magpaparagastos ngunyan nindakula sa babayadan sa kuryente, taigwa na kadtong mga pinag-aapod niya to mga tugang na mga solar light. Kadaklan baga partner ginagamit na solar light na o dahil ka naman magastos ni na
babayadan sa kuryente ta solar light na nga ni sa imong gamit an importante maliwanag o an solar light mga tugang dawa 10 metro sa an distansya pwede mo na yan na ikana dyan tanganing maliwanag sana an tinampo so may kontribusyon man digdi an party mismo kanda sa tuyang LGU siyempre bako man lang LGU may kontribusyon man naman sa aksidente ito pong nagdadara ka na e-trike madiklum ang lugar Banggi nagbabiyahe pa siya sa highway pwedeng igwaman naman in kontribusyon kaya lang ang mga bagay na ni pwedeng maibitaran pwedeng maingatan na mga tugang kung kita mismo tatao kung kita mismo nagsusunod sa mga autoridad sa mga patanid mga tugang. Dahil ko ta na mangyayari iniyo, mga araw po kaning mga aksidente. Ang pinakalitis, kasubago lang alas 3 nin na pagkaaga, apat daan na gadan. O dyan po sa may party mismo ka na Dilgaligo. Sa Dilgaligo ka na mahulog sa bangin ining DLTV. Ini pati mga DLTV karaskaso niyo kung minsan pag dahil na nagpupundo sa mga burbanwaan dahil ni nag-aako dahil ni nagpapasakay kadtong mga ararani sana na distansya halimbawa yaong ka dyan sa pili mapadigdi ka sa naga ay dahil ka kayang pupunduan dahil ka kayang pupunduan ang talagang pinupunduan lang kayan pinipick up lang kayan itong mga long distance na biyahe pasering duman sa Metro Manila so karaskason niyo magpadaralagan na mga tugang kung nagsunod sa nasinda sa mga pangapudan ka na autoridad na dahil dapat magbiyahe na tungka dahil dapat magbiyahe na nakainom dahil dapat magbiyahe na dahil ariglado dahil pinag-check sa inda mismong mga bihikulo naiibitaran ko tanan mga araw kani sayang kan buhay kan tao mga tugang sayang kan buhay kan tao ninhuli sana kan aliwalas an iba niya tong mga tsuper bako man gabos na tsuper aliwalas magmaniho kan sa indang mga pinagdadarang bihikulo may ingat man majority ka na mga pulis mga driver taabo man yan na mga tugang madidisgrasya pero igwanin mga aliwalas igwa nin mga sinasabi ta na kusong masakit pakiulayan na mga driver kadaklan sa mga driver ano ang sabi kadaklan sa mga driver mga tugang ano ang sabi po nakainom iyan na sabi mga tugang kanda mga kuyanta autoridad ta so kadaklan da sa mga driver mga tugang na nagkakaigwanin na aksidente iyo po itong mga nakahinom ngunya na holiday season ngunya na Pasko pwedeng totoo yan nagpapaluwas kan mga insidente nagpapaluwas kan na mga report mga tugang iyo mismo mga autoridad basado yan sa ginigibo nindang investigasyon and nagpapaluwas din mga impormasyon na mga doktor mga tugang na iyo nag-a-assist kaniyo pong mga tsuper na involved po sa aksidente. So anong sabi? Nagdoble ang bilang kan mga nagkakairido mga tugang sa mga aksidente sa tinampo sa panahon ka na Pasko asin bagong taon. Urog na ngunya na 2024-2025. Ano na sabi kan na mga autoridad ta? Ano ang sabi kan DOH? Ngunyan lang pong 2024-2025 uminabot na po mga tugang sa 11,146 na mga pasyente basado po sa Department of Labor o Department of Health. Basado sa Department of Health. Na aksidente na irido mga tugang na aksidente na irido. Basado yan sa datos ninda. Haros doble ni kumparakan 5,785 na kaso kana Oktubre, Nobyembre 2024.
O sa kabilugan na 1,173 duman po sa mga pasyente na naaksidente mga tugang, sabi sa record kan DOH sabi sa record duman sa kabilugan na bilang 1,173 na mga pasyente digdi nakainom po nin arak, burata mga tugang kan magmamaniho, kaya grabe po na aksidente an sa indang sinapo. So kung day ka nag-inom, daikuta na arog kayan. Iyan po, permi po yan na isinasabi kan DOH, sinasabi kan mga autoridad na bawal biyahe, bawal magmaniho na nakainom. Pero iyan mga tugang dai dinadangog kan ibang mga tsuper. Kaya naglubo po sa record kan DOH, sa record kan ahensya kan pulis, nagsasabi na mas dakul ang naaksidente nin huli po taburat ang mga driver. Mabalik kami pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, patin personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon neto ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kansa ng mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Makukuha sa General Luna Street, Ciudad Canaga. Remember the name, Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1
one toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Dagaos Raya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Dagaos Raya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Dagaos Raya Residences. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Paano mga tugang nga padagos-dagos kita, uturon talang nga apat na po ang kumpirmadong gadaan sa pagkakahulog kan sarong DLTV bus gikan duman sa Cubao pasiring po sa Gubat Sorsogon kasubago pong alas 3 ni na pagkaaga dyan sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur. 20 pa mga tugang and yaon sa hospital ngunyan. So padagos miyan na antabayanan antabay lang po kamo. Bueno, kung nung tadawan report kan sa tuwing mga pagiriba sa luwas. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Buyet Paderes. Buyet, good morning. Kamin. Salamat kasabang Junel. Rebuildi yan, rebuildi aga. pagkasama, rebuildi yan. Tampira ka. Kasamang Junel. Yan na. Tama-tama tabi Junel. Apudan ko si Idol Forever. Si Mr. Jenry Bulukon kan Bicol Bus Station tanganing maaraman ta kung may detalye sa sindakayan asin man an iba iyo an kumusta ta an biyahe dahil nagkukulang-kulang niya na panahon holiday season ang mga biyahe diyan sa Bicol Bus Terminal. Nasa linya tabi si Sir Jenry sa Bulukon. Idol, good morning. Diyos Marina Aldaw sa parenog kang programa nindo sa Anchorman sa imo po Idol. Merry Christmas and advance Happy New Year. Opo. Ilot po tabi kuyan Idol kuyan report duman sa nahulog na bus. Pwede nga igwa na kamong details kayan diyan sa Del Gallego, Camarines Sur, Idol. Sorry to say po, di pa po kami nagkaulay na po ang booking office. Nigagather pa po dasindakan si mga bare na mga report para sa inda. Sa year po nga ni sinangyari itong makangiringihat na pangyayari na kung saan igwa na po nga halos 4 na nga ni po ang binawian ng buhay. Pero po base po sa booking office ninda, nakaulay ko na po duman, bali nagkahalat pa po sinda kung ano pa po ang nahali po sa main office ninda. Opo. So kuya na pinaghalat-halat pa na pinakauring report gikan po sa main office kan bus company tabi Idol. Yes sir, yes sir. Tayo po kaya ang protocol na pinasabi ninda na siyempre kung ano ipapalas ang kumpanya tangay sararuan sana po ang pagluwas da kang kung ano pa po ipapahayag kang sa indang kumpanya. Opo. Idol, di naman po tabi kita sa mga pagdagsakan mga pasahero, lalong-lalo na sa itong mga mauruli, hali naman sa Metro Manila, ito naman mga hali sa Naga, pasiring sa Metro Manila. Katakod po kay iling holiday season na Idol. Ano po, areglado man po ang mga basis na po, Idol. Iya po. Bali po mo sa ngunyan po, dakol na po naguruli, paglawag sana po kang mga 20s kaning kwinaini bulan, dakol na po nag-agi sa to digdi. Kaya lang po sa part po kang Bicol Central Station, di man po minggayon na mamati na maray ang pagbauruli aninda tapag ang nangyayari po kaya kung di naman kung ang mga lugar na bababa aninda bago pa man magabot sa tatong terminal na baraba na sinda ipagpamugtak tayo ang halimbawa po kaya kung ika po baga taga San Fernando di ka na mapanaga duman ka na mababa kaya sinaarabot man digdi ang nangyayari pag abot po digdi diretso na mauli. Ang piga-antiseparan tapo mo niyan, ini po pagbaralikan nila sa Metro Manila after kaini po sa tong kasiributan mo niyan pong bagong taon. Na piga-asahan tapo na medyo magsasabi po mga ni kaya ang garusinihan, magiging box office po ang sa tong terminal. Opo. May kahapotan tabi, Idol, si Bus Junel. Nasa to yung Anchorman. Live ka po sa sayong programa. Bus Junel, go ahead.
Okay, salamat Yitbo. Sergeant Ray, good morning po. Good morning, sir. Opo, Sergeant Ray, so ngunyan po, ano po, may mga pasayro naman po na pabalik duman sa Metro Manila, ito nagbarakasyon o talagang pasayro itong mga nagbarakasyon sa otro simana pa mabaralikan po, tabi sir? Sa ganyan po, ang sitwasyon ta po ngunyan, lalo sa mga booking offices, itong regular po nilang biyahe, nagpuna po nga niyan katong mga pitsa 20, pasagat hanggang sa munyan po mga pitsa. Fully booked na si regular rin ng mga biyahe. Kaya lang, may mga additional pasinda, may mga extra buses pa. Iyon po to ang kukuyaninda mo niya, sabi ang kukuyaninda mo niya na gagamiton para po mo niya na medyo dakul-dakul ang pasahero. Kaya lang po, sabi kayan, kung sabi ta po na regular na biyahe, kung sabi po kung ang kumpanya nindo, kang bus na igwa po ngayon 5, nasa aral daw na nagbabiyahe, ito pong 5, ito fully booked na. And then may mga additional pasinda. Kaya lang, ang preparasyon talaga po ninda, tamas dakul po talaga, halos magkakatiriple o mag-apat pagkadoble. Hindi pong pagkatapos po kang bagong taon, talagang ang nagbarakasyon talaga, medyo dakul po talaga. Kung mamalisyanta po, kan nakaagi pong kamahalan, nakaaging undas, medyo dikit po sinagurulit ang mga katugangan, baka niya ko, laman na baka mo niyan, talagang karon po baga nangyari, sasararo na lang pagbakasyon, kaya medyo dakul po ang tigasan ng pasayros mo niyan. Iyo po, oo. So, gustong sabihin na kung mapabuking ka, Mayo na, sumahalat ka na lang kadtong extra biyahe talaga na ipinagtaukan na mga additional unit kan mga bus company po, tabi sir. Iya po. Garo po baga ito po baga sa law of economics, the law of supply and demand. Kaya pigahalat ninda kung dakol pa ang demand, madagdag po sinda kan sa indang mga bases. And actually po, kadako na po kita nag-reload din, nagtaraw na po kang mga special permit. Ito po sa itong mga special mga bases na mga lokal na pero igo sindang special permit to ferry passenger from Naga City going to Metro Manila. Kadako na po mga kumpanya na nagtao na sa Todigdio, and then kaya po sarap pa po ni makakatabang, nakakadagdag sa mga malununadan kan mga katugang mabaralik po sa Metro Manila. Opo, Sergeant Ray, yan mga extra buses na yan natin na upo kada mga kumpanya para i-accommodate sa mga bihikulo. Mga anong oras ang biyahe po kayo, tabi Sergeant Ray? Yan po, madepende po kang tatang halimbawa, dito po sa sarong booking office at ako lang bus company, isinasabay po nindiyan sa oras, sabi pa magtakta po, alas 7 ang larga, ilalagman nila sa alas 7, alas 8. Bako po yung araw ka itong ibang extra bus tadigdi na ano iba po kayong extra bus itong mga mayo pong booking, the way na magtaya sinda, pag napano larga. Ano iba po kayong mga kumpanya, siyempre nag-advance booking ka na, may oras na gusto kang magbiyahe. Sabi gusto ko ngayon magbiyahe ngayong alas 8. Di alas 8 po, yan imalarga po siya. Pero po itong mga ibang extra buses na digdiyo, itong lalo na ito may mga special permit, ito yun po sila ito nakikater ka itong mga pasahero na may pong mga reservation. O mga anong oras yan, sir? Yan mga special permit, taday man yan isasabay doon sa mga pambanggi, sa mga oras kang pambanggi na igwa talagang naka-stationary dyan sa terminal na magamit kaya. Iyo po. Iya po. Ini ang iba po kanigdiyo sa mga nakaagi pong experience kang Bicol Central Station. Ano iba po kaya nataya sinda aga, mga around 9, minsan po alas 8 iguana, pag naputol. Importante. Sa bus company. Opo, pakiotro tabi Sir Henry, importante kaya yan para duman sa mga day po nakapabuking. Importante po yan sinasabi mo. Iya po. Ikaw po kitang mga biyaheng po alas 8, alas 9, alas 10. And then masunod naman po ang iba kayan, o depende naman po sa kuyang kayan, kung paglaog kang bus, na yung mga extra basta, ikaw na po kayo malargang alas 3, alas 4, hanggang pumbanggi, ikaw pa po yan, hanggang nyaon pa po sa itong mga extra buses na po. Minsan po nga inaabot minsan nga, sinda na pa nga niya naglalas trip. Opo, oo. So aga aga mas maray itong mga kababayan tanadangog naman si oras, sila nakapabuking aga yaon na dapat sinda diyan tanganing sakay sinda duman sa mga special permit na tinawan kan LTFRB. Ano po tabi sir?
Iyo po. Kaya po, papangapudan ta po nga sa mga katugantang mga pasanama pong booking. Daradagdagaan, as in, hitagahidaton ang garter. Kansayndong pasensya. Siyempre po, mahalat-halat kita kan mga bases na yan. Yan po, pag naglarga pa Manila, alat ta pa po yung magbalik. Siyempre, pagbalik iyo. hindi man po yung mapapihit na mga pasahero. Magiging lugi man po ang Iyo, biyahe iyo linda. Kaya ang mangyayari ka yan, tapos pati sa Metro Manila medyo mataumal ang pasahero. Kaya ang mangyayari maalat-alat kita mga pirang oras. Pag nakabalik, papahingalo ang driver, konduktor, lilinigan ang bus. And then pagkakuhin kayo, after ka makapahingalo, mga 8 oras na pahingalo, mataya naman sinda. Kaya ang nangyayari po kaya, kung ang sarong mga kumpanya na igawa pa 10, 5 ngayang pasiring niya sa Naga, 5 man ngayang paali sa Naga, pasiring sa Metro. Pinagsasabat-sabat, hindi po sila maubusan ng mga bases. Iyo po, tama po yan na sinasabi mo. Sir Jenry, so ngunya dyan sa terminal, trangkilo pa po, trangkilo pa na nag-aarabutan pa lang dyan, bako pa itong mga pabalik duman sa Metro Manila. Ano po tabi, sir? Iyo po. Oo. So, ansa ito talagang pinaglalauman ang pagdagsa, nguarin po tabi, sir, ang pagdagsa pabalik duman sa Metro Manila. Pigi-expect ta po na ang influx kan passengers ta po, mapong po yung petsa 2 kaning January, pasakat na po yan sa mga aldaw, onwards na po yan. Madepende po yan sa dagmang pakang pasahero. Kuminsan po inaabot yan 3 hanggang 4 na aldaw. Kami po dito sa terminal, pigi-expect may po, bako sa worst case scenario kita permi, pigi-expect na po, mas halawig pa. Tangarin ta kung Mas advance. tulong aldaw, po, advance na po kita. As in, ang pakiulit naman pati sa mga bus companies, medyo ang kwenta po nga ko sa pagbiyahe, medyo ingatan. Araw nga ka noon, di taman hinahagad, may nangyari po nga ni kan subaong maagahon. Iyo po. Kaya mo yan, dodoblyon mi naman po ang patanid sa mga bus. Saka pa lang po, idagdag ko pa po, baka po mag-isip ang ibang mga pasahero na porking ya season, naglangkaw ang pamasay. Bako po yan, totoo. Iyo. Ang pamasay po, especially po kaya sa nangyayari po kaya yan, bakong araw po kang aircon, na ang aircon po ba kaya ang mga range ng pamasay, 1,000 plus, Iyo. pataas. Dapat, depende po kaya yan sa igwang amenities ang bus. Kung 2x1 siya, mahal. Igwa po baga itong lazy boy na single lang talaga, mas mahal. Kung sleeper, mas mahal. Yan po kaya piga po dyan kang LTFRB na semi-deregulated. Nasa kumpanya na po yan. Kung ang gurano isisingilin data. Ang surbani po nga ni, ang mga taga-LTFRB, kung may swimming pool yan, mas mahal nga yan. Iyo, siyempre. Yan po, ang nangyari po, ini pong mga ordinary buses na po ang medyo mahigpit po ang singil sa pamasahe. Ang sinda po, pag tagluya, ang kuya po ninda is mas binababaan ninda Yan, pamasahe. bagsak pamasahe. Kung sa Barakalon, bagsak presyo. Ano po, Sir Jenry? Sir Jenry, naputol. Partner, na line. May bagsak presyo sa mga Barakalon, iguaman na bagsak pamasahe sa parte mismo kanda mga kumpanya nin bus urog na kung bakong peak season ining mga ordinaryo na daralagan sana talagang araw kaya na dalagan na anyway nakuha naman na kaya lang ko na makukuha pa si Sir Jenry mas lalong maray so kumpleto naman na mga tugang duman sa mga kababayan ta pano na pala, fully book na. Pero igwaning mga special permit na pinagtawanan na LTFRB, mga special permit na nakakuha, sinda po mga tugang, ang biyahe aga. Partner, yaw na? Sir Jenry, balikan ta po itong pahayag mo tabi, sir. Iyo po, sorry po, nagkapurtol po sila. Iyo. Kami nga niyan dapat mag-sorry. Sige po. Ayun po. Ito po sinasabi na araw po kaini na pag ang mga ordinary buses na po, almost 1,000 na po kayang pamasay going to Metro Manila pag araw kaning season. Ina po ipapabot na po sa mga katugang pasahero na baka maglaom ka mo na pagtubod na
kada season o kada may mga okasyon, naglalangkaw ang pamasahe. Bako pong totoo yan. Iyo. Itinatama talaga po si pamasahe. Medyo, sabi kayo, iyon man ang pagkakataon ng gabos na bus companies, magdakula o magsalit na kumpanya na makabawi-bawi po Yeah. kang mga losses ninda. Iyo. Kapag tagluya talaga, ang laban po talaga ni Dio, para makakuha kang pasahero, bababaan mo ang pamasahe. Oo. Kaya nga sabi nga kami nagreklamo nga. Sabi nga ni kan si mga tang mga amigo tang mga dispatcher, maaman niyang pasahero nga mareklamo hababa nga ang pamasahe. Tama, Mareklamo nga tama. pag-alangkaw. Oo. Kinaan mo na nga 500 na sa Manila nga mareklamo pa nga yan. Iyo. Tama. Kaya yun na po tama. ang nangyayari. Kaya yun po yung pangapunan sa mga mga pasahero tapo na igwa po kitang mga bus na masa mga laskam mo na artalang ka. Bako po inalang ka. So binabawi lang ito. Binabawi lang talaga itong tamang Iya po. pair na tinao sa indakan na LTFRB. Ano po? Iya po. May fair metrics man sila Iyo. susunod. Iyo. Kaya yun oo. na po yan ang kahit inigay po dito sa Bicol Central Station. Kadakot po kayo nagaharapot sa mo. Minsan nga ni ang pagtubod kan mga pasahero na kami daan nag-i-impose ning lang ko na pamasahe. Which is sabi mi nga ni kami po ang trabaho mi lang magmanihar kan terminal Iyo. Pero regarding sa langaw pamasahe ay may po yan sa Mayo man pakiaram kayo. Mayo man Iyo pakiaram po, kayo iyo po. na terminal Iyo po. nagpapasunod ka na pamasahe iyo mismo and LTFRB sa kang kumpanya kan bus. Iyo po yung gayo. Oo. Sir Jenry, salamat. Merry Christmas. Happy New Year sa imo tabi, sir. Salamat na maray. Sige nga po sa gabos po, Merry Christmas, advance Happy New Year sa gabos sa prayer. Si Idol. Idol, at kuya na pangapunan ta pala na sa mga kababayan ta na dail na magpara tangkili ka ining mga kulurom. Ano tabi ang sa imong pangapunan na Idol? Iyo po. Sa gabos pong mga pasahero ta po, di po ka magpagtangkili ka magparalulunad po duman sa mga kolorom ng mga van, lalo na po sa mga van. Kung iningaling dakulang bihikulo, nakakasabat ng mga rimalaso sa tinampulalo ng saradit na bihikulo. Saka pa sa pasahero po, same po, same ang sususugon ta. Halimbawa po ba, ito mahinaga, nawalat si gamit indo. Say ang sususugon ta. Yan po parati po nangyayari yan. Minsan nakaka-receive kami reklamo dito sa Bicol Central Station. Nagsakay sa baan, illegal na ban, kami ang sususugan. Nga kung po kami nagdi-display, kami nagdi-dispatch ng mga kolorom na ban. Kaya sa gabos po, igwa po kitang mga lehitimong bus na malulunadan, dakula, kumbinyente pagsakay. Hindi po kita maglulunad as hindi po kita partangkili kang mga kolorom ta. Hindi na po karo kung nainit ko po nasambit na mga rasones. Okay. Salamat tabi sa imo Idol sa pagtauning oras igdi sa mo yang programa and Merry Christmas and Happy New Year tabi Idol. And again, Merry Christmas and Happy New Year. And kamu pa, sabi ka, hindi pwedeng padaihan. And again, Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Thank you very much sa Kajunil si Sir na General sa Bulukon kan Bicol Central Station na ano man na oras na pudan pwede talaga available si Idol Forever Generous Bulukon. Mayong problema sa basa, kaya lang itong regular, mayo na, paano na, nakaburoking na fully si book iba niya na talaga, kang kababayan. fully book Duman na na. kamo sa special na bus, sa special permit na tinao kang LTFRB. Oo, inaasahan mo tama na araw talaga kayan ang dalaga niya sa terminal na itong iba kaya pag kuaduman sa Manila kan ticket kaibanan na itong pabalik. Napabalik na, May pabalik nakabooking na na. nga nga dahil na sila magpirila-pila Yan. dyan sa Bicol Central Station para makapuli sa ilang mga Pero ang panudungan. karahayan, mayo nin problema sa mga unit can bus na pwedeng cater kan mga pasahero sa terminal. Kaya lang, duman sa gusto mong oras, si regular na biyahe dyan, parano na ito. Dahil ka na Ayo. pwede. Oo, itong regular na biyahe nila alas 8 ngayon, alas 7 sigurado fully book na yan. Iyo, Tabi, fully book Junel. na. Gabos na kumpanya ng bus na yaon sa terminal, fully book na yan. Duman na Oo. sa special permit na itinao. Oo. Duman sa mga ani ba dyan ani ba kaya dyan na tinawan itong mga ordinary mayong aircon. Oo. Tsaga-tsaga kung gusto makabalik duman sa Manila, tsaga-tsaga ka. Tiyaga lang. Talagang maabalong ka ng pasensya. Iyo. Ang pila daing siring. Pagkatapos aragawan kan makabakal ning ticket. So karagdagan ta nga report Kajunel Suboyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi sa imo Yetbu kan sa imong dugang na impormasyon asin man nga
kay Sir Jenry Buluco na dyan po sa Bicol Central Station. So pagirumdum yan na, duman maliwanag po yan na duman sa mga kababayan ta, may bus, pero di ka na makakapili kung anong oras ka mahali dyan sa bus and o mahali sa terminal and di ka na makakapili ni na unit. Duman sa mga kababayan ta. Itong regular po kaya na yaon dyan sa terminal, nagbabiyahe, urog na ko na banggi, gabus na po ito nakareserba. Igwa na po ni na mga marulo na duman. Fully book na po ito. Kaya mayo na. Duman sa mga kababayan ta, tiyaga-tiyaga na lang. Kung gusto makapasiring duman sa Metro Manila, tiyaga-tiyaga na lang po. Ang importante, makabalik ka duman. Makapasiring ka duman sa Metro Manila kung mabiyahe ka. Ang sabi ni Sir Jenry, mga 4 na aldaw po yan, poon sa pizza 1, 4 na aldaw po yan, o pizza 2 na yan, 2, 3, 4, 5, o 5, 4 na aldaw na po yan, mga tugang magkakaigwa, haros ni na pano ang biyahe, fully book. So, magkakaigwa nin regular na pwedeng bakante duman sa tamang oras, regular nag-aagi dyan ng mga bus, nag-aali, mga tugang, pwedeng pizza 6 o sumalat-alat ka. Kung desididong ka naman talagang magbalik duman sa Metro Manila, tiyaga ka na lang po duman sa unit na tinawanin ni special permit. So maliwanag po yan duman sa mga kababayan ta. Ay day ko lang nahapot kung pira pala ni iyo to siya hapot ko kung pirang oras biyahe ngunyan sa Metro Manila ta may mga puro problema sa tinampo dyan po sa Andaya Highway. Day ko lang naihapot tanganing advance po sa tuyang mga kababayan pag biyahe, advance sa oras. Siyempre kung dati baga nag-8 oras lang, 9 oras, o data aram kung ngunyan 12 oras o pirana. May mga construction man kaya. Natural yan, pag may mga construction na mga tugang sa sarong lugar, urog na kung kadakol po ang nag-aaging mga bihikulo, magkakaigwa po talaga nin adjustment sa biyahe ang mga tugang. Magkakaigwa nin adjustment sa parte mismo kan travel kana sarong bihikulo. So yan mga tugang ang pinagtatahuan tanin atensyon digdi po sa laog kan programa. So ingat-ingat duman sa mga mabiyarahi, pasiring duman po sa parte mismo kan Metro Manila o pabalik man digdi sa tuyang lugar, mas maray po na permis na kitang ingat mga tugang sa tuyang pagbiyahe. Magbalon ni na grabing pasensya balon. Napapag-urulayan niya ito ini yung pong digdi po sa laog kan na mga lulunadan. Igwa pagiraray digdi nga overcharging na nangyari mga tugang. Permi kita nangangapuda na dapat pag Pasko dai na po mga tugang mag-overcharge. Dapat pag Pasko magbinigay-bigayan kita duman sa mga kababayan ta. O igwa pagiraray mga overcharging na nangyari, mga tri-mobile digdi po sa laog kan na siyudad Canaga. Malat na may mga nagkadarakop pa na mga tri-mobile digdi po sa laog Canaga. Si sa indang presidente nangapudan digdi po mga tugang si Hill de la Cruz o Hill de la Torre kuyendig din ng pudan sa Satuya digdi po sa parte mismo kan BBS na mga kapariyo ko ngayon mga tsuper digdi po sa Siyudad Canaga, partikular na si mga driver kan na tri-mobile na digdi po hilingon talang ngaya ipasunod ta erespito ta minimum fare digdi po sa laog kan na Siyudad Canaga. Sabi niya kita ngayaan mag pailing ning respeto sa parte mismo kan sa tuyang mga riding public an sa tuyang yang pig mamaniho na sasakyan na iyon na makapagserbi sa parte kan publiko. Kaya nga magsingil lang
nin 15 pesos ang minimum fare. Igwa pagiraray, ha? Mahala tamay nada ko pa mga tugang, ano po, uli ka na pagsingil, isipon mo yan, CBD2, ali po sa terminal CBD2, pasiring po sa Bicol Medical Center, iniyo po nagsingil na sa pasayro nin 100 pesos partner. BMC, pwede lang aning lakawon ang BMC ali dyan sa terminal, iyo baga tabi busayi, pwede lang aning lakawon. Ini man chuper na iniyo, nagsingil 100 tinikitan mga tugang. Tamay nagsumbong tinikitan inabangan, miyembro ka na PSO. Siyempre, nagsingil ka na overcharge, may reklamo sa imo, titikitan ka. Baka kinumpis ka pa na sa imong lisensya. Uy, ang tinikitan, iniyo pong tama ni, sinasabi dapat body number dapat, sinasabi pa nga ni, ang tinikitan na mga tugang, iniyo pong motorcycle A20 DH sa mga tugang, color green, and sa iyang tama ni pinapailing dapat mga tugang, na pinapaskil ito mga tinitikitan, pati ang body number dapat tanganing digdi po, and sa tuyang mga kababayan, digdi nalilikayan, iyan pala nga perming nagsisingil nga ni na sobrang pamasay, 15 pesos, and minimum, singilon mo nin 100 pesos, palibasa ba kung tagadigdi itong naglunad sa imo, ay pambihira, bako ngayon ng tagadigdi, nagapot nga ni ngayon, nagapot nga ni ngayon, kung piraan na pamasahi, pasiring sa Bicol Medical Center. Takun na tagadigdi ngayon sa naga, asin mga pagtaraid lang na mga banwaan, nag-aaram ngayon kan tunay na pamasahe, dahil na ngayon mahapot. So bako ngayon tagadigdi, ay pambira. Baka baguan pa itong nagapot, kaya nga ni naglunad, BMC po ngayon, gura ipambira, igwa pagiraray ng mga tugang nyato na mga sweetik. Paskong Pasko, nagkinapay na naman ini yung driver na inidigdi po sa Laogan Naga. Dinanyaran mo na naman ang grupo nindo. Perming pinapagirumdum ka mo, maski si President nindo, si Kagawad Hill, kanda dayangdang, nagsabi na, oy, dapat ang singil lang nyato minimum 15 pesos lang. Dahil kita magparasingil nin overcharge sa satuya mismo na mga pasayro ninulit ta sa laian, ay pambihirang mga tao ini. Nagkinapay na naman ka na panahon ka na Pasko, nagpasali na naman, nagsinutil na naman. So dapat digdi suspendiyo na iyan, suspendiyo na nindo sir diyan sa parte ka na PSO, tabi Sir Rene Gumba, iniyo pong chuper na ini tanganing digdi po magsurunod, iniyo pong mga madadaya, mga sweetik, asin mapaglamang na mga chuper ni Trimobile bakong gabus tamaanggutan ako kan mga chuper, lalong-lalo na iniyo pong digdi sa may lugar ining pa dyan sa San Isidro Cararayan, mga maray ini minimum and singil kani sa mga pasahero, minimum man sindang singil, kaya mga mauurag ni saludo ako ining mga paserong ining mga Trimobile na ining nagkakayo digdi sa Balatas, San Isidro Cararayan, tamang-tama lang ang singil ninda sa pasero, dahil sinda nagbibintahi. Pero ining iba, lalong-lalo na si mga nagkakayod 71, 72, ini yung mga taong ining nagkapirang mga tsuper, nang lalamang sa kapwa, na dapat suspendyon po yan sir, suspendyon tanganing makanood po kan tamang reglamento. Bueno, inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa nga Radyo Banat, mga tugang sa Engineering Department na kaibanan ta dyan, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan na programa, si Cabin G. Rivera, na kaibanan naman pala si Kabuyit Paderes. Sa pangaran ni Cabin G. Rivera,
Digdi po sa programang Radyo Banat. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:8-9.